Mahilig si Nick Marshall sa mga babae, pero sa sariling paraan niya. Lumaki siyang kasama ang mga showgirl sa backstage dahil sa nanay niyang dancer. Para sa nanay niya, walang mas mahalaga kundi siya, kaya lumaki siyang parang swerte ng mga dancer. Dahil dito, bata pa lang, sanay na siyang paligiran ng mga babae, kaya naman lumaki siyang ultimate chick magnet. Feeling niya, kilalang-kilala na niya ang lahat tungkol sa mga babae. Ang housekeeper niyang si Babe, ang gumigising sa kanya habang nagliligpit ng kalat, maruruming damit, basyong baso ng alak, tira-tirang pagkain, at syempre, iba't ibang piraso ng damit ng mga babaeng nakasama niya kagabi. Diretso lahat sa labahan. Hindi kailaman pumapasok si Nick sa opisina bago mag 10 a.m. Isa siyang advertising executive. Isa sa pinakamagaling. I'm so sorry. Your hands are full. Let me get the door for you. Masaya siyang sinalubong ng kanyang kasamahan na si Morgan at ang mga sekretarya niya ready nang mag-congratulate sa promotion na tingin nilang deserve niya. Pero pagpasok niya sa opisina ni Dan Wanamaker, ang boss niya, ibang balita ang natanggap niya. Ang mundo ng advertising ngayon ay dominated na ng kababaihan. Kaya imbes na si Nick ang ipromote bilang bagong creative director, may bagong babaeng kinuha para sa posisyon. Si Darcy Maguire, isang malupit na advertising expert. Hindi natuwa si Nick, pero wala siyang magagawa. Maliban na lang kung makahanap siya ng tamang timing para maungusan si Darcy at maagaw ang posisyon niya. Pagkatapos ng nakakainis na balitang yon, dumiretso siya sa kasal ng ex-wife niyang si Gigi. At doon, isa pang pasabog habang nasa honeymoon si Gigi at ang bago niyang asawa, ang 16 anyos nilang anak na si Alex ay sa kanya muna titira. Hindi naman sila close, kaya pareho silang hindi excited sa bagong setup na to. Balik sa opisina, ipinakilala na ni Dan si Darcy sa buong team. Agad niyang pinakita kung sino ang boss. Ipinamigay niya sa lahat ang isang box na puno ng women's products mula nail polish hanggang pantyhose. Task nila, mag-isip ng marketing strategy para sa isa o lahat ng produkto. Deadline, bukas ng umaga. Confident si Nick na kabisado niya na ang mga babae. Pero hindi niya alam, ang misyon niyang to ang magpaparealize sa kanya na wala pa pala siyang alam. Sa bahay, nilunod ni Nick ang sarili sa alak habang nakikinig ng music at iniinspeksyon ang mga produktong kailangan niyang aralin. Nagkalkal siya ng gamit ni Alex at nakahanap ng CD na puro teen girl pop songs. Lasing na siya, kaya naisipan niyang itry ang mga produkto. Nilagyan niya ng pore strip ang ilong niya, naglagay ng mousse sa buhok, nagmaskara, nagnail polish, at dahil tuloy-tuloy na siya, sinubukan niya pang mag-wax ng legs. Ang sakit, pero tiniis niya at hindi pa yun sapat, sinuot niya rin ang pantyhose. Eksaktong nasa ganun siyang ayos nang biglang dumating si Alex kasama ang boyfriend niya. Nagkaroon ng mainit na argumento, sinabihan siya ni Alex na sarili lang niya ang iniisip niya at ni hindi niya maalala ang pangalan ng boyfriend niya. Kahit lasing, gusto niyang patunayan na mali ito, kaya bigla niyang naalala ang pangalan at nagmamadaling sinabi, yon kay Alex. Pero nadulas siya sa nalaglag na bath beads, nadapa at tumama ang ulo niya sa bathtub na puno ng tubig. Ang masama pa, ang hawak niyang hair dryer, bumagsak din sa tubig. Zap! Nakuryente siya at nawala ng malay buong gabi. Nagising siya kinaumagahan sa boses ni Babe na nagmamaktol as usual. Pero nang sagutin niya ito, nagulat siya. Honey, make me a little bagel with cream cheese. You know I can't take on an empty stomach. For your information, I'm not even hungry. Who said you were? Naguguluhan pero hindi pa fully gising. Lumabas siya ng bahay. Tulad ng dati, binati siya ni Flo, ang hotel doorman, at binigyan ng bastos na joke. Pero isang bagay ang nagpatindig ng balahibo niya. Narinig niya ang joke sa utak niya bago pa ito sabihin ni Flo. Habang naglalakad sa kalsada, napapaligiran siya ng mga babae at biglang sumabog ang mga boses sa isip niya. Naririnig niya ang iniisip ng mga babae. Sa opisina, lalo lang lumala ang sitwasyon. Ang bawat babaeng madaanan niya, rinig na rinig niya ang iniisip at hindi maganda ang feedback sa kanya. Ang ladies man image niya, wasak. Maging ang tahimik na si Erin, isang document courier, naririnig niya. Punong-puno ng lungkot ang utak nito. Sa lahat ng babaeng nasa paligid niya, ang tanging hindi niya marinig ay ang mga sekretarya niya. Bakit? Wala raw silang iniisip. Takot na takot si Nick, kaya sinabi niya kay Morgan. Pero imbes na paniwalaan siya, inisip lang nitong trip niya lang ito. Hinila siya sa isang meeting kung saan kailangang mag-pitch ng ideas para sa women's products. Confident si Nick sa ad idea niya, isang babaeng nakahubad sa ilalim ng waterfall habang suot ang lipstick. Pero bago pa siya makapagsalita, narinig na niya ang tunay na reaksyon ng mga babae sa isip nila at lahat sila pinagtatawanan siya. Basura ang idea mo, Nick. Dahil dito, pinick up na lang niya ang idea ng isang babaeng narinig niya, isang ad
tungkol sa headache pills na ginagamit lang ng misis para iwasan makipagtalik sa asawa niya. Naging okay naman ang pitch, pero alam niyang hindi impressed si Darcy. Punong-puno na ang utak ni Nick sa dami ng naririnig niya. Hindi siya makapag-focus. Sa sobrang stress, umuwi siya, pinaalis ang prom date ni Alex, at muling inulit ang beauty routine niya. Pero ngayon, may bagong plano siya. Nagdala siya ng hairdryer sa balcony habang may thunderstorm, hoping na tamaan siya ng kidlat para mawala ang gift niyang to. Boom! Tinamaan siya ng kidlat, bagsak siya sa sahig. Pagmulat ng mata, kinabukasan, umaasa siyang nawala na ang kakayahan niya. Pero paano niya malalaman kung walang babae sa paligid? Walang babe, walang flow, walang kahit sino. Kaya dali-dali siyang pumunta sa pinakamalapit na supermarket. At boom! Sunod-sunod na boses ang narinig niya sa isip niya. Shit! Andito pa rin. Dahil desperado na, pinuntahan niya ang dati nilang couples therapist. Gumawa siya ng kung ano-anong paraan para patunayang totoo to. At nung naniwala na ito, imbes na matakot, sinabi sa kanya ang isang bagay na nagbago ng pananaw niya. Hindi ito sumpanik, isa itong regalo, superpower to. Biglang nagliwanag ang mundo ni Nick. Kaya niyang gamitin to sa kahit anong gusto niya. Ang mundo, pwedeng mapasa kanya. Agad niyang ginamit ang bagong kaalaman at tinarget ang iisang babaeng hindi kailanman nalaglag sa kanyang charm, si Lola, ang barista. Ang hindi niya alam, secretly crush din siya ni Lola, pero matagal na siyang sinukuan bilang isang lost cause. Ngayon, gamit ang insider knowledge, effortless niyang nasabi ang tamang mga salita, at boom, pumayag si Lola sa isang date. Sa trabaho, ginamit niya ang kanyang magic sa isa't isa niyang mga babaeng office mate. Ang mga dating deadma sa kanya, ngayon ay natutunaw. May isa pang napaisip, bakit parang lagi niya akong tinititigan? Sa biglang pagtaas ng kanyang confidence, binalingan niya ang totoong challenge, si Darcy. Gusto niyang mapaalis ito sa kumpanya. Salamat sa pribadong isip ni Darcy, natuklasan niyang naghahanap ng bagong ad agency, ang Nike. Malaking kontrata ito at gusto niya itong makuha. Pero binalaan siya ni Darcy, nakafocus ang Nike sa women's apparel, kaya kailangang perpekto ang pitch. Confident si Nick sa bagong kakayahan niya. Kaya ko to, sagot niya. Habang nagbe-brainstorm, binabasa niya ang iniisip ni Darcy at nauunahan pa niya ito sa pagsasalita. Namangha si Darcy. Sa bahay, hindi thrilled si Alex at ang mga kaibigan niya na andun si Nick. Pero mabilis niya itong inayos sa pangakong bibili sila ng perfect prom dress. Kinagabihan, nag-date sila ni Lola. Smooth lahat hanggang pagbalik sa bahay nito. Pero may problema, naririnig niya ang lahat ng iniisip ni Lola. Ang hirap mag-focus kapag ang utak nito ay parang marathon. Pero hindi umatras si Nick. Sinunod niya ang bawat gustong mangyari ni Lola. Ang resulta, fireworks. Speechless si Lola, fully satisfied. Dahil determinado siyang makuha ang Nike contract, ginamit ni Nick ang kakayahan niya sa lahat ng pagkakataon. Maging ang dating mga irritable niyang office mates ay na-charm na rin. Pero isang bagay ang hindi niya inasahan. Habang mas nakikilala niya si Darcy, nagsimula niya itong hangaan. Hindi lang siya magaling, matalino rin, at may sariling creativity. Imbes na nakawin lang ang ideas ni Darcy, tinulungan niya ito at naging tunay na partner. Ang resulta, ang pinakamahusay na campaign na nagawa ng agency. Dahil dito, nagkaroon ng bagong tingin si Darcy kay Nick. Mas madalas na silang magkasama kahit after work. Pati relasyon niya kay Alex ay gumanda. Tinupad niya ang pangakong samahan ito sa pagbili ng prom dress. Doon niya narinig ang isang bagay na nagpahinto ng kanyang puso. Plano ni Alex na matulog kasama ang boyfriend niya pagkatapos ng prom. Gusto niyang maging responsible dad, kaya kinausap niya ito. Pero binara siya ni Alex. Napag-usapan na namin yan ni Mama, so bakit ka biglang nagmamagaling? Naiinis, naglagi si Nick sa bahay, nanonood ng TV. Hanggang sa biglang tumawag si Darcy. Sa isang impulsive move, niyaya niya ito uminom. Doon, nag-open up si Darcy tungkol sa kanyang divorce, na dahilan kung bakit siya lumipat ng trabaho. Nag-end ang gabi sa isang halik. Halos yayain na siya ni Darcy sa apartment nito, pero hindi niya naintindihan ang sign at umuwi na lang siya. Pagdating niya, isang unexpected visitor ang naghihintay, si Lola. 6 na araw siyang naghintay ng tawag mula kay Nick at sa kakaisip, may napagtanto siya. Bakla ka, no? Kahit isang straight guy, hindi kayang intindihin ang babae ng ganyan. Dahil gusto niyang makatakas sa sitwasyon, kinumpirma ni Nick ang hinala nito. Oo, gay ako. Umalis si Lola na satisfied sa conclusion niya. Sa trabaho, narinig ulit ni Nick ang iniisip ni Erin. Pakiramdam nito, invisible siya. Nang magtanong-tanong si Nick, nalaman niyang pangarap pala nitong maging copywriter. Pero siya mismo ang nag-dismiss sa application nito noon. Sa wakas, dumating na ang Nike presentation. Pinilit ni Darcy na si Nick ang magpresenta. Kahit gusto niyang ipasa ito kay Darcy, nag-insist ito. Naging flawless ang pitch at tuwang-tuwa ang Nike. Pero nang sumunod na araw, may masamang balita, natanggal si Darcy. Gusto ni Nick itong ayusin, pero bago pa siya makaalis, may isa pang problema, hindi pumasok si Erin. Masama ang kutob niya, kaya dumiretso siya sa apartment nito sa Chinatown. Naligaw siya, pero tinulungan siya ng isang matandang Chinese woman. Habang nagmamadali, isang kidlat ang tumama sa transformer at may nagbago sa kanya. Hindi niya maipaliwanag kung ano. Pagdating niya sa apartment, bukas ang pinto. Sa mesa, may bote ng pills at isang goodbye note. Bumilis ang tibok ng puso niya
hanggang sa biglang lumabas si Erin, may hawak na tennis racket, handang ipagtanggol ang sarili. Sa gitna ng usapan nila, may isang shocking revelation. Wala na ang kakayahan niyang marinig ang iniisip ng babae. Sa unang pagkakataon, puro katahimikan. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Sinabi niya kay Erin na gusto niyang i-hire ito bilang copywriter. Nabigla si Erin, pero pumayag. Samantala, pilit niyang sinusubukang tawagan si Darcy, pero laging sinasagot ni Tanya. Bigla ring tumawag ang ex-wife niya. Umiiyak si Alex buong gabi. Kaya walang pag-aalinlangan, dumiretso siya sa prom nito. Nalaman niyang hindi itinuloy ni Alex ang plano niya, kaya iniwan siya ng boyfriend niya. Sugatan ng puso at gustong magtago ni Alex. Pero bilang isang ama, hindi niya hinayaang ganun na lang. Pinakalma niya ito, inuwi at tinulungan makatulog. Pero si Nick, hindi makatulog. Bumalik sa isip niya si Darcy. Kaya sa kalagitnaan ng gabi, nasa harap na siya ng pinto nito. Nang pagbuksan siya, hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Inamin niya ang lahat kung paano niya ginagamit ang ideya nito para mapaalis siya, kung paano niya hinayaan ang ambisyon niya na unahin ang sarili. Pero higit sa lahat, inamin niyang mahal na niya ito. Hindi si Nick ang tipo ng lalaking umaamin ng pagkakamali, lalo na pagdating sa puso. Pero ngayong nasa harapan siya ni Darcy, alam niyang ito na ang tamang gawin. Nakita ni Darcy ang sincerity niya. Alam niyang nagbago si Nick. Kaya sa halip na magsalita, hinila niya ito papalapit at hinalikan. Isang halik na matagal na nilang hinihintay.